So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And unang-una guys, gusto kong pasalamatan po yung aking mga subscribers or aking mga followers sa FB na kung saan ay may napanood nga po sila na live na vlog ni Kalingap Edu. And ang inyong lingkod po ay isa sa mga naging topic ni Kalingap Edu, and of course kahit hindi ko po napanood talaga ay parang yung mga supporters ko na rin or yung mga subscribers ang nagpaabot at nagparamdam po sa akin kung ano po yung mga sinabi ni Kalingap Edu. Siyempre flattered naman ang inyong lolo. And thank you po, thank you kay Kalingap Edu kasi kahit pa paano napansin niya po tayo. So yun, salute kay Papa Eds, and thank you sa mga nagpaabot po sa akin nung mensahe. So yan, so andito tayo ulit para magbigay ng isang reaction, and meron po tayong tatlong bagay na re-reactionan sa ngayon. Siyempre unang-una, yung pinakabata at pinakapaborito na ibinablog or tinutulungan po ni Kalingap Edu na walang iba kundi si Chanly, na ang bata-bata pa ay akala mo kung magsalita ay talagang eksperyensado na sa pag-ibig, no? And of course, pangalawa natin topic guys ay yung pakiusap ni Kalingap Edu sa mga, syempre, mga bashers and mga vloggers na mga kasamahan and sa mga supporters. May pakiusap din po siya at maya-maya pasadahan natin lahat yan. And lastly, yung tungkol sa bubong ng bahay ni Viancy po, na I think ngayong araw na ito ay talagang matatapos na ng buong buo kasi kahapon konting-konti na lang talaga na flashing yung hindi natapos. Ayan guys, so samahan po niyo ako hanggang dulo ng video na ito, and huwag kalimutan mag-thumbs up, and of course bago tayo magtuloy-tuloy ay huwag nating kalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap, sa panguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ado Vlogs, and of course, isa sa ating mga iniidolo, walang iba kundi si Kalingap Rab. So, let's go! Yes, sir. Balita ko, umabsent ka. Nag-absent ka? Oh, sabi daw ni mama mo, namimiss mo na daw ako Bakit? Saka hindi na ikaw dito napunta. Napunta ako doon kala early. Ha? Pero nakikita lang kita, hindi ako nabisita Yes. Baka naiinggit ka. Hindi. Grabe talaga kung makareaction itong si Chanly guys, Baka naman naiinggit ka, ha? Ibig sabihin, hindi siya naiinggit sa mga ganong reaction, Kahit bata-bata pa to talagang, kung mag-isip guys, kagaya nung nasa thumbnail po natin is, daig pa ng bata kung minsan, kung mag-isip ang isang mas matanda na po, And, yun nga, at in-encourage niya si Papa Eds dito, so, tuloy lang po natin. Nakakatuwa talaga itong batang napakabibo, Naiinggit? Hindi. Ay, tama yan. Bawal mainggit, Sama yun. Masama yun. Tama. Basta grabe. mainggit. Ano mga na-miss mo? Baka na-miss mo lang yung Jollibee ko, binibigay. Apa. Ay, yun. Yun Hindi lang. ko na-miss. Bambihira naman, Dapat ako. Nag-bless ka dapat. Kung ano mo, dapat magalang. Bless ka, Carla May. Bless. Bless ka. Yan, very good. Ang bihira yan. Ang tagal na. Ang ganda ng panahon, Ay, sarap sana ngayon magligo, Kasi hapon na, Pag ano na lang, pag summer na lang, Ha? Pag summer na lang, pagka-recognition. Ano yung summer? Bakasyon. Malapit na ikaw magbakasyon. Ha? Kailan? Mama. March. Ay, hindi alam. March, oo. Pag bakasyon, maano na lang tayo, swimming tayo ng mga ibang kasamahan, tayo nila mga bata. Ayos ba yun? Pero dapat may award ka. May ribbon ka dapat. May ribbon ka, wala. Meron. Batang maingay. Batang maingay. Pasok ako kaganina. Anong ribbon mo?
So yan, no? Actually guys, kung hindi ito isang beneficiary ni Kalingap Edu, kunwari kamag-anak, pamangkin, or what, ay tama talaga na may mga kondisyones bago ka magbigay ng isang ano. Para sa akin lang to guys, ha. Ginagawa ko kasi ito, kumbaga parang encouragement na rin na sinasabi ko, sige, bili kita ng bike na gustong-gusto mo kung matataas ang grades mo. Hindi yung, yun, ganun ako ano sa akin mga ibang kamag-anak ko guys, no? May kondisyon lagi. Kasi kung magbibigay lang ng magbibigay, parang masasanay lang. Kumbaga parang mababaliwala lang. Kumbaga, masasanay. Siyempre, parang everything is easy para sa kanya. Masasanay na siya sa ganun. Kumbaga, may spoil. So, okay, para sa akin, yung magbigay ka ng kondisyon. Pero dahil nga, beneficiary niya ito, no? So, okay lang kahit hindi na magbibigay ng kondisyones si Papa Eds. Kasi iba naman po yung purpose niya dyan eh. Andyan siya para tumulong. Pero kung i-apply din niya yung ganong sistema, maganda rin po, di ba guys? So, yun, tuloy po natin to. Nakakatuwa itong batang to eh. Chanli. Hay nako. Kailangan ta mag-usap. So, ano Chanli? May gusto ko sabihin? Bakit? Ano? Bakit matagal na hindi kita, Beyonce? Ha? Ate Beyonce. Ay ano? Sabi mo kanina, bakit matagal lang din na nabisita dito? Wala eh. Ano yun ngayon? Bakit di ka pa ginaan? Ha? Nabisita na? Meron lang? Eh, si Ate Biansi mo kasi busy na yan ay. Saan? Saan? Busy na. Saka ano? Tawag dito. Ayaw na yata ako nang makita. Mahal ka nyo na Ate Beyonce? Mahal ka nyo na Ate Beyonce? Mahal ako na? Paano mo naman sa... Ayun guys, no, ito yung sinasabi ko na kung mag-isip ang isang bata, minsan ay daig pa yung ibang matatanda kasi wala naman sigurong kaalam-alam itong si Chanli sa buong kwento ng mga nangyayari ngayon. Pati basta yung mga po, ano, mga nangyayari ngayon sa EDSI, siguro ay hindi naman siya updated, pero dahil nga nasabi na baka busy na or ayaw na kay Papa Eds, ang sabi ka agad na mahal ka nun. Kumbaga pinutol niya agad kung ano man yung magiging mas mahaba pang pag-uusap. No? Ay, kung maiba-iba lang yan, maghahanap pa ng dahilan. Baka naman kasi ganito, baka naman kasi ganyan, kaya ganito. Maraming ganun Pero yung sabihin ka agad na mahal ka nun, kumbaga yun na, full stop ka na kaagad dun. Wala nang maraming katanungan. Sinaraduhan na niya yung yung topic. Di ba? Nakakatawa yan guys, na akala mo alam na niya ang tungkol sa mga pag-ibig kahit ang bata-bata pa nito. Ay, grabe ka Chanli, alam mo, natutuwa ako sa iyo and kaya naman, si Papa Eds ay sobrang tuwa-tuwa din dito kay Chanli po, ano? And Mag-asawa kayo? Mag-asawa kami. yun naman palang dahilan guys, no? Kaya niya nasabi na mahal ni Biancy si Papa Eds dahil sa pagkakaalam niya. Napanood ko rin yun yung vlog na yun na pinakilala niya si Biancy as wife niya po, ano? So, nasa isip talaga ni Chanli guys, mag-asawa sila. Siyempre, nagmamahalan yan kasi mag-asawa nga Okay din yun, okay din yung upbringing ng bata na ito. Siguro ay makikita din niya sa kanya mga magulang ko, no, na nagmamahalan. Bakit nga naman sasabihin na hindi mahal kung mag-asawa na? Siyempre, bago magiging mag-asawa, talagang nagmamahalan yan. Pinakasimple, pinakamababaw na dahilan. No? Pero, so si Chandy parang naiintindihan na niya lahat. Napakabibong bata. Bakit Gusto na nga niyan lumayo. Paano? Biansi. Paano yan? Anong gagawin ko, Biansi? Ay ano, Chanli. Malayo na sa... Malayo na siya. Anong gagawin ko? Saan siya mapunta? Sa far away, sa malayong lugar. Iwan ka na?
Sad na, makakalungkot na. Wala na ng asawa. Wala na. Ano sa ating fiancé? Anong mapapayo mo sa akin? Mahal ka pa din yun ate fiancé kahit nasa malayo na yun. Di ka yun lilimutan. Grabe guys, no? Mahal ka nun kahit kahit nasa malayo. Nakaka sa pakiramdam pagka may isang tao na nag-i-encourage sa'yo, no? Or pinakakalma niya yung kalooban, sabihin na natin, vlog lang, pero pagdating kay, dito sa bata na ito, kay Chanli, kakaiba mag-isip eh. Kahit daw magkalayo ay hindi daw makakalimot si Biancy at mahal pa rin niya si Papa Eds. Saan niya kinukuha yung mga ganong sinasabi niya guys, no? Siguro, I think, no, anong time na ipinakilala ni Papa Eds si Biancy siguro, marami siguro nakita itong si Chanli na nakapag-convince sa kanya na nagmamahalan talaga itong dalawa. Itong si Papa Eds tsaka si Biancy. At tumatak na yon sa kanyang kaisipan. Kaya ito ngayon, at kahit anong sabihin ni Papa Eds sa kanya, ay sinasagot ni Chanli na mahal ka nun. Maaaring, tingin ko lang ganun guys, na may nakita talaga siya na hindi natin nakita. Siguro off-cam habang nag-shoot sila, ay nakita niya kung paano ka-close or kung paano nagmamahalan siguro yung dalawa. Maaaring sobrang sweet sila sa likod ng camera. At yun ang mga nakita ni Chanli na nakapag-convince sa kanya na nagmamahalan nga itong dalawa. Chanli ang galing mo. Kung ano-ano tuloy ang Lilimutan naiisip ko. natin fiancé. Malilimutan nun. Kahit nasa malayo man siya, di ka yan iiwanan. Mahal ka pa rin. Grabe. Sabihan mo nga siya at di ko kayang sabihan ay nahihiya ako ay. Saan? Kausapin mo siya dito sa camera, mapapanood niya yun ay. Anong gusto mong sabihin siya? Halimbawa kung mapapanood niya yan. Magbati na. Ikaw na lang, asawa mo naman yun. Ikaw magsasabihan mo. Oo nga naman, Papa Eds. Ikaw na lang, asawa mo naman eh. Grabe ka, Chanli ka. Kailangan ko ng backer. Sabihan mo. Kailangan mo akong suportahan. Kilala ka nun eh. Ate fiancé? Sabihan mo. Tag-isip talaga eh. Sabihan mo. Bakit? Sabi mo, nahiya ka. Sabi mo, nag-aaway kayo. Tapos? Sabi mo pati, mamaris na si Ate fiancé. Sabi mo, huwag ka nang umalis. Magbati na kayo ni Kuya. Sabihan mo dito. Huwag na umalis. Ate, huwag ka nang umalis. Bati na kayo. Ate fiancé, huwag na kayo umalis. Bati na kayo sa Reeto. So yun guys, no? Pagka kino-coach ni Papa Ed si Biancy tuloy, si Chanli, kung ano sasabihin niya, nahihirapan siyang i-process. Pero yung mga sinabi niya kanina na mahal ka nun. Kahit malayo siya, hindi ka niya iiwan. Mga ganun. Kumbaga walang coaching yun. Kumbaga galing talaga sa kanyang sariling kaisipan. No? Kaya yun yung difference eh. Pag kino-coach mo siya, nahihirapan siyang i-process. Pero yung kumbaga yung dati nang nasa isip niya, mas madali niyang sabihin. So, yun ang aking pagkakaintindi guys. And comment lang kayo, correct me if I'm wrong sa aking pang-intindi. So, yan. Bati na kayo niyan. Yeah. Kurukit naman ng batang to. Salamat siya, Chanli. Sad ka. Tara na nga sa bahay niyo. Sa bahay na nga ako Lid talaga. So yun, napaka-lovely talaga nitong si Chanli guys. And of course, kaya naman marami ring nagmamahal sa bata na ito eh. At sumusuporta. And sa ngayon guys, pakinggan natin yung pakiusap ni Papa Eds, which is, malawak itong, sa aking sarili pangunawa, no? Malawak ang kanyang ibig sabihin dito. And
maraming halo-halo kasi guys. So, pakinggan muna natin. Hindi tayo nagkamali na bumisita kay nanay kasi tagal talagang stress natin no. Oo. Lalo sa ngayong panahon na sobrang daming ng Mga basher. mga ingay na nakapaligid sa atin Totoo yan. at wala tayong control kung paano sila kung sa mga gagawin nila, sa sasabihin at mga ginagawang iba na ikasisira. Pero yun, bukod pa man, inanon lang natin. Sige. Bukod pa Sasalita man, si Nanay yun nga, Rosa. inanon natin, parang ine-divert natin yung ating isipan sa mga gandong bagay, sa ating na ginagawa, di ba? Okay. Maganda yan yung ginagawa natin. Tamang-tama yung pagpunta natin dito para yung ma-relax naman tayo. Oo. Kasi alam nyo naman si Nanay Rosa is masayahin na tao yan. Kahit may mga problema, tawa lang ng tawa, kaya nakakapag-relax nga dito sa area niya Kaya ang masabi ko lang sa mga basher, wala naman kayong ginawa kundi pambabas. Tigilan nyo na po yan. Kasi So yun nga guys, tama yung sinabi ni Papa Els kanina na wala siyang control or wala tayong control sa mga bashers. Kaya ang tanging magagawa lang talaga guys is pakiusapan sila. Kasi yun talaga basher nga. Kumbaga, ang basher kasi guys, kahit paulit-ulit ko sasabihin to, yun talaga ang aking pagkakaalam. Ang basher ay walang hangad na maganda. Kumbaga, ang hangad ng isang basher ay manakit ng damdamin. Yun po. At wala nang control. Walang control si Papa Eds dyan. Kasi kahit sino kasi sa social media pwede magsalita open yan Kumbaga, yun na lang. Taging pamamaraan dyan. Instead na magalit ka sa kanila kasi wala ka rin naman magagawa kung magagalit ka, So, tama. Yung kay Papa Eds na pakiusapan na lang po, So, basher is a basher. Yun po ang, hindi sa pinagtatanggol yung mga basher, guys. Pero kailangan nating intindihin kung ano bang role nila sa social media. Yun po ang role nila is manakit. Kumbaga, doon sila nagiging masaya. Hindi ko alam kung anong tawag doon Kung ang sarili mo, kunyari, ikaw nananakit sa sarili mo, ang tawag doon, masokista. Pero sa mga basher naman, nananakit ng iba, ay pa-comment na lang kung anong tawag doon, Ganun po ang basher. Kumbaga, kailangan ikaw mismo ang na binabash. Ikaw mas nakakaintindi, mas malawak yung pangunawa mo. So, may mga may mga pamamaraan. Kumbaga, pag kasi pinansin mo yung mga basher, natutuwa sila. And lalo lang silang nambabash kasi nga, nagpapapansin Naghahanap sila ng Kumbaga, ang basher ay isa ring kulang sa pansin. And gagawin nila lahat yan para lang mapansin po sila. So, if ever na pinansin mo na sila, feeling nila winner sila. So, mahirap mang gawin. Mahirap talagang gawin na hindi mo sila pansinin, guys. Pero yun lang talaga yung yun lang talaga yung tanging paraan na alam ko yung wag mo silang pansinin, baliwalain mo sila, kahit ano sabihin nila, anyway, hindi naman sila konektado sa buhay nila. So, ganun lang. Pero, I'm sure, mahirap gawin yun, pero yun lang ang paraan. Lalo na sila, yung sa pamilya nila Biancy kasi napaka-apektado sila ngayon sa ganitong mga sitwasyon. Naintindihan natin yung hirap nila kasi barang baguhan pa sila sa ganitong mga pangyayari. hindi sila sanay Hindi pa sa sila bashing. sanay, kaya wag po nating wag na nating kung wala man tayong masabing masama sa sa kapwa natin, wag na po nating kasi hindi natin alam, baka pwedeng makadulot kayo ng Kasama sa kanila. pwede makasama or Well, guys, ito na nga sila mga bashers, wala talagang paki Wala talaga silang paki kasi yun talaga yung sadya nga nila, ang manakit. And wala silang paki kung ano pa mangyari sa'yo, basta gusto lang nila ay siraan ka. And kapag nakita nilang naapektuhan ka, doon sila lalong nagiging masaya. Kaya, kailangan mag-adjust talaga, guys, Pero okay lang din na pakiusapan sila. Malay natin, merong nagising na kahit pautay-utay pa isa-isa,
So yun lang ang aking pang-uunawa guys. Sarado kasi, ako kasi, pag sinabing basher na talaga yan eh. Mahirap unang-una, hindi natin personal nakakilala yung mga yan. So, paano mo sila pakakalmahin? So, ganyan lang. Sa pakikiusap sa kanila, ganito, ganyan. Please. And yan pa lang, yung pakikiusap sa kanila na ganyan. Yung ibang basher dyan, tumatambling na sa tuwa kasi napansin na sila. Yan. Kung higit pa man minsan kasi yan ang idinudulot ng ibang na pwedeng ka-depress. Yung iba pa nga, nagpapakamatay. Walang Dahil sa sobrang problema sa depression. atin. Walang problema kasi sa atin. Sa atin, Actually, kung basher lang ang problema guys, madali sana madali lang masolusyonan Ayun lang, huwag mong papansinin. And okay na. Ang problema dyan is yung meron mga nakapaligid din sa inyo or mga kakilala nyo mismo na lalong nagpapalaki. Kumbaga may hindi ko sinasabing may mga sulsul, pero parang gano'n May pagka parang nai-escalate, yun. May mga tao na nag-i-escalate ay lalong lumalawak yung problema po, Kaya minsan guys, ang hirap magbigay ng opinion dahil hindi natin minsan alam kung ano magiging epekto ng opinion na ating binibigay. Sa isip-isip natin minsan ay para makakabuti yung ating sasabihin ng mga opinion. Yun naman pala, yung ating opinion ay lalong nakakasama at nakakadagdag ng nakakapagpalawak sa problema po, Kaya minsan, ang hirap talaga. Ang hirap mag-share ng opinion. Kaya, ganito na lang. Kumbaga, kapag wala kang masabing okay, huwag ka na lang magsalita. Kumbaga, wala kang sasabihin okay, di huwag ka na lang magsalita, di ba guys? Yan. Kaya minsan guys, kahit gumagawa ko ng reaction video, minsan nagawa ko na-record ko na, i-upload ko na lang, hindi ko pina-upload, tinatapon ko pa. Kasi parang hindi ako sure Kumbaga, parang bigla ako may maiisip na ay, may mali doon, may mali, ganito. So, kaya napapansin nyo minsan, may mga ilang araw na hindi ako nag-upload. Actually, nag-i-edit ako. Kaya lang hindi ko talaga ina-upload kasi, yun nga, minsan nagbabago yung isip ko baka kasi maka-apekto. So, minabuti ko na lang na huwag na lang i-upload kasi, yun nga, less talk, less mistake kung tutuusin po So, ganun lang. Minsan, na-abuse yung kasabihan na tao lang, nagkakamali. Minsan kasi inaabuso na talaga yung kasabihan na yan Minsan ginagawa na lang talagang palusot kahit nananadya na yung mga tao, ibang tao, wala akong pinatutukulan, walang pangalan guys, bahala na kung sino tamaan. Mabukulan na lang kung sino tatamaan, Kapag ka nagsalita yung iba minsan, alam talaga nila yan na nakakasakit. Kaya lang, bandang huli, pagka napansin yung ginawa, sasabihin, tao lang, nagkakamali. So minsan, yun na nga sinasabi ko, minsan na-abuse yung kasabihan na tao lang at nagkakamali. Tingin nyo guys, may point ba ang aking sinasabi? Pag wala, tigil na. sanay na tayo. So, Joke lang. Tapos yung mga solid naman na supporters ng EDSI, dapat wag nyo pang sulsulan. Uy, iba yun Parang may, ba sabi ni, Gino Max, yung mga ibang supporters ng EDSI, huwag nyo silang sulsulan. May ba nangyari, guys? Parang napaisip ako doon Anyways, ayokong pansinin mo na yan kasi wala pa akong alam dyan Kumbaga, malalaman din natin yan kung sino yung sinasabi niya na supporters ng EDSI na nanunulsol. Iba yun. Huwag nyo po silang oo. sulsulan. Yung mga ganyang usapin ng mga ng kapwa panig, lang yan, parang dapat sana
natin, i-keep mas Oo. private ba? Kasi hindi makakatulong ang ibang opinion. Kasi habang dawa-dami ang opinion ng iba, mas may mga dagdag na or bawas na sa mga ano. Totoo Sa yan. Exactly. Actually, yan yung kakasabi ko lang naunahan. Diba? Kung wala kang sasabihin maganda, wag na lang. Wag na lang magsalita. Yan, sabi ko, naalala ko lang, yun actually yung kakasabi ko lang kanina na ang hirap magbigay ng opinion dahil di natin alam kung nakakatulong nga ba yung opinion natin or lalong nakakasama. So, yun. pwedeng lalong Tama. yun ang ikasira ng samahan. Oo. At yan po, mas maganda sana kung sa loob lamang ng grupo mas maganda para hindi Ikip na na lang, natin ikip na sa lang ating natin mga ano, doon. lalo na din sa ating mga Grabe, lalo ako napapaisip dun sa loob na lang ng grupo. So, ibig sabihin, nandyan lang sa tabi-tabi rin nila yung binabanggit nila po ano. Kasi sino ba ang sinasabing grupo? Nandyan lang sila. So sino yung binabanggit nila ngayon na nanunulsol? Grabe to, guys. Pa-comment na lang po kung kayo may alam. Ako kasi wala pang alam dito kaya ayoko munang bigyan ng pansin ito, guys. Anyway, sana malaman ko. mga kasamahan na vlogger, kung maaari, i-ano na lang natin, ano? Kung wala tayong Wag na sa natin tingin natin, gatungan. wag na natin gatungan, wag na natin Oo. anuhin. Kung sabihin natin pinoprotektahan o hindi, okay lang na mas maganda kung wala na para hindi na pag-usapan. Yes, totoo. Kasi Yun. So, parang konektado pa rin Parang konektado pa rin yun sa kakadiscuss ko lang na kung hindi ka sigurado sa opinion mo, huwag na lang. Parang connected pa rin din ba guys? So, kasa tayo doon. mas marami tayong masabi, mas marami tayong mali. Kaya dapat iwas-iwas po tayo sa Tama mga po. ganyan na bagay, guys. Saka kung sakali man, baka yan pa ang kaidulot ng pagka wala nang gusto nyo mga iniidolo. Oo, Yun ang mga pinakamasama. Yun ang iniiwasan nyo. Sabihin na lang gusto nyo yung isang inaano nyo. Baka mas Sa lalo ginagawa nyo, baka lalong mawala na. Edi sana tayo niyan. Edi wala na tayong papanoorin na maano. Kaya, Edi lalo nyo mamimiss. Kahit kung sa galit lang ninyo. Edi maboboring na ulit ang natin. Hanap na tayo ng panibagong natin pagkakalibangan, di ba? kaya nga. Edi nakakapanghinayang. Yeah. Saka yung mga oportunidad ng bawat isa. Yeah. Yun ang malaking sayang. Imbis na na-maximize natin yung opportunity ng ating pagtulong, yun pang may kadulot kung para maitigil. So guys, kumbaga naghalo-halo na Naghalo-halo na. Kumbaga hindi na putol-putol. Kung sino man yung mga pinatutungkulan, naghalo-halo na Parang pangkalahatan na yung binabanggit ni Kalingap Edo po guys. So yun, para sa mga kasamahan, para sa mga vloggers, syempre kasama dyan, reactor. Kasi ang reactor ay vlogger din. Magkakaiba lang tayo ng niche. Kumbaga, yung mga kagaya ni na Kalingap Edu, ang tawag dyan ay mga charity vlogger. Ngayon, ang mga reactor naman is reactor ang tawag. Kumbaga, parehas lang na vlogger po yan. Nag-upload ng video, ang ginagawa ng iba, nagre-reaction, pero vlogger pa rin yan. Sila naman, mga charity vlogger, meron ding nagpapakengkoy, meron kung ano-anong mga niche, kung tawagin, kanya-kanyang tinatopic. Pero pare-pareho vlogger yan. So, pangkalahatan talaga yung yung ina-address ni Kalingap Edo dito. Wala siyang pinipinpoint, kundi pangkalahatan talaga. Mapa-vlogger ka, mapa-reactor ka, mapa-supporter ka, mapa-basher ka, halo-halo na So, tayo na bahala mag-isip dyan guys. Ang importante lang kasi dito, yun nga, kung wala kang sasabihin maganda, huwag ka na magsalita. yun po, guys. Saka respeto rin, siyempre. Respeto po sa family ni Beyonce. Oo, respeto rin sa family niya. Saka kay Beyonce, kay Eds. Kasi sila po yung mga dito. Saka respeto din kay Kalingap Rab yun Kalingap Rab, Kuya Bal. Kasi kung sabi nga ni Kalingap Rab, kung wag na nating kung makaka-apekto sa sa kanila, sa community, saka sa mga tinutulungan. Wag yun. Dapat kapayapaan lang aking isipin. Saka maging okay tayo. Magkaisa po tayo, Yes. guys. Yun lang po. Magkakaisa po tayo.
So yun, sino bang pwedeng sabihan ng magkaisa? Yung magkakabilang panig, may mga tinatawag na solid, may mga liquid, pero iisa lang naman ang ang iniidolo. So, ang sinasabi siguro magkaisa sa hangarin or what? Basta, kailangan magkaisa. Kumbaga, hanggat maaari, kapag meron kang hindi nagustuhan sa mga nakita mo, huwag na lang magsalita. Ang importante, suportahan na lang ang Kalingap, ang EDC, ang Jomcar, lahat ng napapanood po natin. Yun na lang siguro ang tamang gawin, no? Para hindi na maraming salita. Suportahan na lang kasi diyan naman tayo nalilibang. Karamihan nga sa mga nandito, sumusuporta sa Team Kalingap or mga nanonood dito ay it's either mga senior ay mga OFW. And kaya naman sila nandito kasi naglilibang. Lilibang daw sila, yan lagi ko naririnig. Yan din lagi ko nababasa sa mga comments, nalilibang sila. So, kapag tayo kontra ng kontra, ay syempre, meron kasing si Kalinga Prab na kapag lumala ang sitwasyon ay pinatitigil niya, which is ginawa na niya yan na ilang beses eh. So, hanggat maaari, iwasan po natin mangyari ulit yun na mapatigil ang EDC kasi tayo rin. Siyempre, kasama rin kami dyan. Tayo rin ng mga apektuhan. Kami na mga reactors, mapabawasan ng re-reactionan. Ang mga viewers, hindi rin yung mapapanood yung inyong gustong-gustong panoorin. Kaya siguro pinaka-the best kung isa kang viewer or isa kang netizen, huwag na lang maglibang na lang, panoorin na lang. Pag masaya na tayo, okay na. Kung wala tayong i-comment sa comment section na hindi maganda, ay huwag na lang mag-comment. And lastly, siguro huwag natin pangunahan. Huwag nating pangunahan ang itinatakbo ng kwento ng bawat binablog po ng Kalingap po, mapalab team man yan o kahit na huwag natin pangunahan kasi sila yung mismong nakakaalam kung ano yung mga susunod na mangyayari. So, lagi na lang tayo mag-abang ng mga kasunod na episode or part. Kagaya kunwari sa EDC, antayin na lang natin yung part 98. Kasi, huwag tayo mag-isip ng negative. Kasi, bilang isang vlogger, ako, sa aking pagkakakilala sa mga kagaya ni Kalinga Prab po, na charity vlogger kung tawagin. Nandyan sila. Binablog yung kanilang mga beneficiaries para matulungan, hindi po para mapasay, hindi para mapasama. Yun pa lang, guys. Yun pa lang, sana maintindihan na kagad natin. Hindi hinahangad ni Kuya Val, ni Kalinga Prab, Kalingap Edu, at lahat sila na mapasama yung kanilang tinutulungan po. Kaya huwag tayo mag-isip ng ganun po na mali yung ginagawa nila. Huwag natin pangunahan, guys. If ever na ganun po yung pag-iisip natin, siguro mas maganda. Tayo na lang ang gumawa ng video. Tayo na rin ang mag-comment sa sarili nating video. Hangaan na lang natin yung sarili nating gawa. Sa tingin nyo. Di ba? So, tuloy po natin, guys. Then guys, sana ay nagustuhan nyo itong video na to. At sana hindi nyo masamayan yung ating yung vlog. Pang lang yan, for fun lang. Good vibes. Yes. At yan po hanggang sa susunod na paglinga po. Paalam. Yes po. Yes. And of course, lastly, ito nga at sisilipin natin saglit po, yung bubong ng bahay ni Biancy na almost done. And tinesting na po nila yan, guys. Hinose down nila. Kumbaga, binugahan ng tubig para ma-test kung may mga leakage pa. And so far, so good. Kumbaga, nawala na yung mga tulo-tulo po, And makikita naman na maganda talaga yung yung ginawa nila dito kasi long span na ang ginamit Wala na mga duktong-duktong
na maaring panggalingan ng leakage. So, yan. Big shout out kay Kuya Val kasi siya ang unang-unang nakaisip po nito, ano? Nung nalaman niya, ay talagang nagplano siya kaagad na ipaayos. And syempre, hindi basta-basta mangyayari yan kung wala rin ang mga palaging nandyan sa likod ni Kuya Val na tumutulong para maisakatuparan ang bawat project po, ano, na magaganda. Yan, mga sponsors. Salute po sa inyo. And of course, viewers, mga solid na Kalingap viewers. Malaki yung naibabahagi nyo dyan guys kasi bawat panonood ninyo ay nakikreate po yun ng revenue. So yun, mas maraming views, mas maraming matutulungan. Yan po. So kaya napaka-importante ng mga viewers and of course mga sponsors din. So guys, so tingnan po natin ang ilang part nito. Hulog ka dyan. Yes, yan. Hulog ka ron. Pareho ka rin si Kuya Bal na malulain eh. Eh, nakakatakot nga naman. Wala silang wala silang mga safety belt. Nakakatakot talaga yan. Dangerous. Kung maglakad pa naman sila sa gilid ng ginagawa nilang bubong, eh parang naglalakad lang sila sa kalsada. Kumbaga makasanay na talaga sila eh. Okay, perfect. Okay, pakpukin mo muna. Gamitin ko martilyo. Mainit. Ayun. Ito. Ayun no. Talagang binabaldeho po nila and of course, winawalis para yung mga aribaba o kaya yung mga pinagbarinahan ng mga metals ay matanggal kasi pagka hindi yun nilinis, eh syempre pag naulanan or nabasa at doon din mismo matutuyo, hindi naman kasi basta-basta tinatangay ng ulan yun, nandyan lang. Pag-umpisahan kagad po ng kalawang. Kaya okay ito mga gumawa ngayon. Galing. Pintukod nila yan kuya sa ilalim. Yan ano po. Sa kampo. Diretso ba siya? Diretso ba? Yun lang kuya, tinanggal ko. Ha? Napakan kasi o ayun no. Ayun may yupi. Sa pinakadulo. Oh. Ianoin ko. Ayusin ko. Ayun po. Delikado mag-istak ang tubig dyan. Ano yun? Kaya tinanggal ko. Ayos. Diyos. Request. So yun, grabe. Sigurado makakatulog na ng maayos ang pamilya ni Biancy ngayon. Hindi na sila nag-worry kapag nag-uulan. Grabe ka naman yung nangyari guys. No? Pero bakit maaari? Wala na dapat sisisihin. Kapag marami na rin nambash kay sino ba to? Kay Supermac. Pero bakit maaari? Tigilan na natin yun guys kasi intindihin na lang natin. Ayokong mag-comment pa doon kasi medyo maselan yun eh. So yun, hanggang dito na lang and maraming salamat po muli sa inyo na madalas magtiyaga. Nasamahan po ako sa aking vlog po sa ating reaction video kahit minsan, napakasimple na lang. Walang nakakakilig. Alam ko maraming nanonood pag kayo mga kiligan. Mga ganun. Pero thank you pa rin po sa inyo lahat na palaging nakasuporta. So guys, God bless po sa lahat. And hanggang dito na lang. Magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. So God bless po sa lahat. Bye-bye.